any time of the year, pwede po tayo mag-apply ng trabaho. At kadalasan, kapag magpapasa tayo ng resume, curriculum vitae, or personal data sheet, meron itong kalakip na cover letter or job application letter. At ito po ang kadalasang unang bumubungad sa ating hiring manager. Kaya dapat alam natin kung paano gumawa ng tamang letter or cover letter. Kaya sa video na to, magbibigay ako sa iyo ng sample ng cover letter ng English. Kung gusto mo ng Tagalog version, let me know sa comment section sa baba. Sasabihin ko sa iyo kung paano ko to ginawa at bakit ganito ko siyang format ginawa. I-explain ko sa iyo in detail. So make sure to watch the video until the end para ma-maximize mo yung content na to. So, umpisahan agad natin sa pinaka-unang part. So, ang una ko nilagay dito ay ang pangalan ng applicant who happens to be Maria M. Cruz at ang kanyang designation, isa siyang licensed professional teacher. So, kung mapapansin mo, bakit ka mo nilagay ko yung pangalan kaagad tapos yung designation tapos naka-highlight pa talaga siya, naka-bold letter. Ang dahilan po dyan is that kapag mag-a-apply kasi tayo, marami tayong kasabayang aplikante rin. At kadalasan, yung ating hiring manager ay sanay nang tumingin sa mga ganitong klase ng letter. At kailangan mag-stand out tayo. Kailangan unang bungad pa lang, unang tingin pa lang ng hiring manager sa letter natin ay makikita na agad yung pangalan natin at ang designation or katungkulan natin. Kung halimbawang hindi ka man licensed professional teacher, then pwede mong ilagay kung ano yung naging previous work mo. For example, isa kang customer service associate, then pwede mong ilagay dyan na customer service associate ka. And then, 2 spaces after that, ilalagay natin yung petsa kung kailan natin ipapasa ang ating cover letter. So, nilagay ko dyan ang araw kung kailan talaga yung araw na pinasa ko yung letter, which happens to be Monday. Pwede mo namang tanggalin yan if you want. That's just optional. Now, dito naman sa pangalawang part, dito banda sa heading. So, 2 spaces ka ulit after that. Ilalagay mo ngayon kung para kanino mo ibibigay yung sulat. So, dito, nilagay ko Mr. Joselito Cantela. So, example lamang po yan. Dito, kung hindi mo alam kung sino yung specific person, pagbibigyan mo ng sulat, then pwede kang mag-proceed sa next na part, which is yung administrative division. Pwede mong ilagay lang din sa heading na administrative office para mapunta siya sa administrative department. Tapos sila nang bahala kung para kanino ibibigay yung letter na yan. Okay? Dito naman kay Mr. Joselito Cantela, nag-work kasi siya sa administrative division. So most likely, hiring officer to siya. Tapos yung address ng company na yon, Elliptical Road, Barangay Central, Quezon City, 1100. So that's just an example. Okay? Now, 2 spaces after that, maglalagay ka ng attention. Mr. Cantela, then quit. Kaya attention yung nilagay ko kasi kapag ka-attention, ibig sabihin, gusto mong ikot yung attention niya. Gusto mong kunin yung attention niya. Kesa yung generic na Mr. Cantela lang or Dear Mr. Cantela, something like that. Parang generic lang siya. So, lagyan natin ng attention para may emphasis. Tapos, huwag kalimutan yung quit after nung Mr. Cantela. Importante po yan. Okay? Now, proceed na tayo sa next part. Ito yung body of the letter na tinatawag. Ito yung pinaka-importante sa lahat. So, babasahin ko sa inyo. Unang part is greetings. Siyempre, babatiin naman natin yung pagbibigyan natin ng sulat para magkaroon siya ng magandang mood habang binabasa yung ating sulat. So, dito, nilagay ko, I, Maria M. Cruz, a licensed professional teacher or LPT, and a community leader, Kagawad-elect, I'm writing this letter to express my keen interest in becoming part of your highly respected organization. Based on my research, your office is looking for an administrative aide for, and I am confident that I have the necessary skill sets for this job. As you noticed, nilagay ko pa rin yung I, Maria M. Cruz, to emphasize or to let the hiring manager know kung ano yung pangalan ko. Kasi importante matandaan niya yung pangalan ko. At syempre yung designation ko, which is yung pagiging LPT nga, at community leader. So for example, ikaw ay nagsiserve din sa community, kagaya ng sample natin na kagawad-elect siya, then pwede mo ring ilagay yan dahil
isa yan sa makakapag-stand out, 'di ba? Kasi kung administrative aid na role yung a-applyan natin, most likely sa government 'to at ang government po ay public service. So kung isa kang public servant, then that is a plus kapag nag-a-apply ka. Okay? So dito ay na-express mo yung keen interest or willingness mo na maging part ng kanilang organization. Tapos nag-research ka na naghahanap sila ng administrative aid. Hindi yung bara-bara lang na nagpasa ka ng application without knowing kung meron ba silang opening sa position na yon or wala. So this is another good point. Tapos sinabi mo rin dito na confident ka na meron kang skill sets na required doon sa job. Tapos after that, sa mga susunod na paragraph, lalahad natin kung ano-ano ba yung mga skill sets natin na necessary dito sa job na to. So dito, another space. As a licensed teacher, one of my main tasks apart from teaching students is to do clerical work such as maintaining and organizing students' files, preparing visual aids, writing lesson plans, and performing the other administrative tasks. So therefore, I am adept at handling such responsibilities. Additionally, I am knowledgeable in navigating computers and proficient in using Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, and other relevant software. So dito, in-emphasize na natin kung ano-ano ba yung mga qualities or skill sets na necessary sa job na to. So, kapag ikaw ay isang administrative aid, di ba yung mga work dyan ay clerical task, administrative task. So, dahil teacher ang ating sample, ang ibibigay nating reason ay yung mga part ng work ng isang teacher na related sa administrative tasks such as yun nga yung pag-organize ng files, pag-prepare ng mga visual aids, pagsusulat ng lesson plan at iba pa. Okay? Tapos bukod dyan, sinabi mo rin dito or sinabi na ng sample natin na proficient tayo sa mga MS Office. So this is a plus kasi kapag nag-a-apply tayo mapag-government man o private, kailangan knowledgeable tayo sa mga office tools na to. Okay? Now, after that, dito naman natin ilalagay yung next point which is yung another achievement natin sa buhay. Like, as a community leader, my main task is to serve as a role model for my fellow citizens. Therefore, I always strive to do what is right. This quality is essential for this role as I believe that administrative or secretarial tasks must be completed accurately and meticulously. So, di ba nga, bilang isang community leader or public servant, kailangan maging role model tayo sa ating kapwa at kailangan tama yung ginagawa natin. Kaya, dito naman natin parang ni-relate yung sitwasyon nga na bilang isang secretary or bilang isang administrative aid, kailangan tama rin at metikuloso ang ating pagtatrabaho. Okay? So, I hope you get the idea. Next naman, dito parang ini-entice natin yung ating hiring manager. Dito sinasabi natin, if given the opportunity to become part of your team, I will provide 100% commitment to performing my job well. I can easily adapt to new environments, get along well with others, and I am a fast learner din. So dito, as I said, ini-entice natin yung ating hiring manager. Sinasabi natin na mabilis tayo maka-adapt sa environment kasi syempre bilang isang administrative aid, makakasalamuha tayo ng iba't ibang tao. So, kailangan magaling kang mag-adapt sa environment mo, magaling kang makisama, at syempre mabilis kang matuto dapat. Tapos, bukod dyan, ilalagay din natin yung enclosed in this letter are copies of my curriculum vitae, personal data sheet, and other relevant documents which provide additional details about my professional background. Tapos, after that, I look forward to the possibility of discussing how my experience and skills can benefit your office. Should you have any questions, please feel free to contact me at 0912 yung number mo or via email at maria.cruz@gmail.com. And then thank you for considering my application. So you can just copy this as is, yung ganyan. Lahat yan, pwede mong kopyahin as is. Okay? Palitan mo lang ng details mo, syempre. And then, syempre, hindi mawawala ang ating closing. Sincerely yours, respectfully yours truly, kahit alin dyan pwede mong gamitin. Tapos, Maria M. Cruz, yung designation mo, LPT, and then yung hinahanap mong task, which is like job applicant ka pa lang as of now.
Then, of course, huwag po natin kalilimutang maglagay ng signature para maging authentic ang letter na ginagawa natin. Okay, ngayon magbibigay ako sa iyo ng guide sa pagsusulat ng sarili mong letter. So number 1, siguraduhin na ilagay mo lahat ng skills at work experience mo na related sa trabahong ina-applyan mo. Number 2, ito ang unang bubungad sa potential employer mo, kaya sell yourself better. Parang ito yung way kasi para maibenta natin yung sarili natin. Kaya base sa first point natin, lahat ng skills and work experience mo na related sa job na to, kailangan ibigay natin. So, magkagawa lang natin yun kung alam natin kung ano yung job description. So, basahin maigi yung job description at i-relate yun sa cover letter na gagawin natin. Number 3, siguraduhin sa unang tingin pa lang ng employer mo sa sulat ay makikita niya na agad ang name at contact details mo, just like what I did kanina sa sample natin. And number 4, siguraduhin maging direct to the point sa unang paragraph pa lang ng letter kasi ito ang pinaka-crucial na part. So, yung unang part pa lang kasi yung binabasa most of the time ng hiring manager kasi nga sobrang dami ng applicant. So, hindi naman mababasa lahat-lahat yan. So, kung ilalagay natin yung pinaka-importanting detalye sa unang part pa lang, then that is a plus. Then, number 5 is best of luck sa application mo. Alam kong papasa ka, balitaan mo ako sa result ng application mo. Kung may video request ka, let me know sa comment section. Kung meron ka mga questions, feel free to ask me. I'll see you next time. Bye!